Siguro po, hayaan niyo pong simulan ko ang ating pag-uusap ngayon tungkol sa ito pong katanungan. Ano ang pinaka-recent na na-receive mong good news? Meron ba tayong naririnig pa or nare-receive na good news? Aside from sweldo. Good news bang sweldo? Meron ba? Meron ba tayong naririnig pang good news sa kabila ng nangyayari ngayon? Hopefully meron. Sana mayroon. At yan po yung pag-uusapan natin tungkol sa magandang balita. Meron bang good news sa bad news? At before that, nais ko lamang i-share itong clip sa, alam niyo po, sa media, sa broadcasting, pag naka-on na yung camera, pag naka-on na yung microphone, lahat ng sasabihin mo dyan ay mapapakinggan na. Wala nang undo. Kaya minsan may mga bloopers. Ako din po nung nasa radyo pa ay minsan na kakalimutan kong i-off yung microphone na wala naman sa aming advertisement sa DWAY, pero minsan pag break, imbis na kanta ay hindi ko na off yung sa microphone, sige kong tatabil, nadadangog pala on air sa boses ko. Again, we cannot do something about it. But let me just share sa inyo itong somewhat kakatuwa daw na video clip. Sige nga po. Meron pong mga taong tinatawag ako. Sakaling manalo man, hindi ho ba, no? Sakaling manalo man, hindi ho ba, no? Ibig din namang nagtapos ang prayer march sa Maynila na yan, pero bago nagwakas, sari-sari muna eksenang nasaksihan sa pagitan ng mga pulis at mga ralista. At live... Igan, pasado alas 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga ralista sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away sa silang simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Mang Tani, so hanggang kailan ba tatagal itong mga pag-ulan natin? Matagal-tagal na rin, Mang Tani. May mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Josie tuloy. Yes, June. Okay. June, yung ating wind map, makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin habagat. At ito ay dahil doon sa bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kung hindi maaring Lunes hanggang Martes, tuloy-tuloy itong paglakas ng hangin habagat. Kaya mga kapuso, hindi lamang po ngayong weekend makakaranas ng mga pagulan, kung hindi maging sa mga susunod pang 2 hanggang 3 araw, June. Mang Tani, sige, maraming salamat sa iyo. Baka kung ano pa matawag mo sa akin, maraming salamat. Makakagalit na galit yung composition kanina, nakita natin yung pagdagsa rin ng mga ng mga tao. Ayan po. Talagang minsan mabablackout ka. Ang hirap bawiin. Ang hirap ng kalagayan ni Mang Tani. Hindi mo alam kung paano pigilin. Again, meron bang good news sa bad news? At ang pag-uusapan po natin ngayon, it's about the good news in the wilderness. The good news in the wilderness. At kukunin po natin to sa Gospel according to Mark. Isa po sa 4 na Gospels kung saan ang Mark po, ang Book of Mark, or tinatawag na The Gospel according to Mark, ay siya po ang pinakaunang book na naisulat around 66 to 70 AD. Sa 4 na Gospel, siya po yung pinakaunang sinulat at pinakamaiksi.
And dito po sa Mark, makikita po natin, kung tayo po nagbabasa, ay direct to the point. As compared sa ibang Gospels like ni Matthew at ni Luke, which is sila po yung sumunod na naisulat around 80 AD. Ay yung simula ay may patungkol muna sa pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Lalo na sa Matthew, talagang dahil si Matthew po, yung pagtingin niya, present niya si Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Kaya makikita po din dito yung genealogy ni Jesus. And si Luke, being a historian at isa pong doktor, ay very narrative yung pagka-present niya po kay Jesus. At naisulat po ito sa iba-ibang era kung saan sa present situation na nangyayari back then sa Roman Empire, na i-present po nitong 4 na gospel ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. And like sa Mark po, ay sabi ko nga, ito ay direktang present si Jesus, the beginning of the gospel. Walang paligoy-ligoy, present si John the Baptist and the rest, yung pagka-Diyos ng Panginoon bilang na Son of Man and Savior. Yan po yung presentation ni Mark. At si John Mark ang nagsulat po ng Gospel of Mark. At sa una nga po, makikita po natin sa introduction pa lang ni Mark, ito po yung nakasulat sa Greek New Testament. Ganito po yung sulat niya. Sige, next. Sige po, basahin natin. Ay, kulang. Sige po. Isa pa. Yan. Hindi. Ibalik mo. Yan. Ayan, kaya nang basahin. Ito po yung original na pakasulat po sa Grego ng Mark chapter 1. Arche to Euangelio Jesu Cristo, huiou theo. Alam po sa baba, pwede nating basahin. Sige nga po, itry natin basahin para naman marunong tayo ng Greek. Okay? 1, 2, 3. Arche to Euangelio Jesu Cristo, huiou theo. Ang gustong sabihin po, next, ayan, ang arche is the beginning. Yung Euangelio is the good news, good report. Kaya galing po dyan yung word na Ebanghelyo. Siguro familiar na sa atin. Yung arche, gusto niyang sabihin ay beginning. Kaya mayroon po tayong architecture. Kaya mayroon tayong archipelago, the beginning. Then Yeshua, ang pangalan ni Jesus, Kristo, then the Son of God. Kaya po siya naka-bracket, naka-square bracket, kasi sa ibang original na mga manuskrito, wala po nito. But to some, meron po. Kaya sa ibang mga translation, makikita nyo po na wala itong Son of God or huiou theo. Pero sa iba mayroon. Pero mayroon po siya, kung makikita nyo mga Bible nyo, to sa mayroong mga footnotes na nakalagay po doon. Sa ibang manuscripts, wala ito. Sa iba naman mayroon. So makikita po natin dito, direct to the point si Mark. Sabi sa NRSV, the beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God. Present niya agad si Jesus bilang Son of God, bilang siya po yung good news. Now, this is my first point at maiksi lang po ito. The good news was first preached in the wilderness. Ang magandang balita ay unang in-announce, unang ipinahayag sa wilderness. Mamaya po mapag-aaralan natin kung ano po yung wilderness. At ito po yung pagkasabi sa verse 1. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesus Christ, ang Son of God. Nagsimula ito gaya ng sinulat ni Prophet Isaiah. Ito po yung prophecy ni Isaiah patungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, sabi ng Diyos, ipapadala ko ang aking messenger, mauna siya sa iyo para ihanda ang dadaanan mo. Pertaining to John the Baptist.
Siya yung boses na sumisigaw sa desert at nagsasabing, ihanda nyo at ituwid ang daanan ng Panginoon. Kaya dumating si John the Baptist. Ito po si John the Baptist ay pinsan ni Jesus. Anak po siya ni Elizabeth, na ang asawa ay si Zechariah, at napinsan ni Mary, na biological mother of Jesus. Kaya sabi po dito, dumating si John the Baptist sa desert at nag-preach. Ito pong desert, ito po yung wilderness. To some translation, ay ginamit po wilderness. Kasi hindi naman talaga siya yung desert na alam natin na puro buhangin. Mamaya makikita po natin. At ang sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo at magpabaptize para patawarin ng Diyos ang mga kasalanan nyo. Pinuntahan si John the Baptist ng maraming taong galing sa Judea at Jerusalem. Inamin nila ang kanilang mga kasalanan nila at nagpabaptize sila kay John sa Jordan River. Ito po yung picture ng wilderness. Next, please. Ayan po. Isa pa. Ganyan. So, it's not necessarily puro buhangin. As we say, sa desert. Di ba? Like Sahara Desert. Like sa Middle East, maraming desert. Ito po ay isolated place. Deserted place. Walang nakatirang tao. At sabi nga sa Bible, ito ay pinupugaran ng mga evil spirits. Kaya makikita natin dito. Ito po yung map kung saan yung desert na sinasabi dito nag-preach si John the Baptist. Dito po sa kaliwa, medyo maliit po, yan ang may linya po yan. Yan po yung Jordan River. Mahaba po siya. At itong ilog na po ito, kung sa New Testament nagbabasa po tayo, even sa Old Testament, lagi itong nababanggit na Jordan River. Sa taas po nito, ito yung Sea of Galilee. Actually, it's not a sea. It is a lake. Fresh water po siya. At hindi naman siya kalaliman. At dito nag-ministry nga si Jesus diyan sa taas, sa Galilee, sa Capernaum. At sa ditong part po, sa kabila, kung makikita natin yung medyo malaki, yung sa baba, yung Dead Sea. Patay. Hindi naman talaga siya patay na tawag dyan na dagat. Kundi sobrang alat po talagang yung tao daw. At sana makarating doon si Ate Eden kasi ito yung pangarap ni Ate Eden. Pangarap din natin na talagang lutang yung tao. Kaya yung hindi marunong lumangoy, hindi dito malulunod. Now, dito po sa left side, nandyan po part yung wilderness. Yung picture po kaninang nakita natin. Just to give you a picture ng sinasabi po dito ni John, ni Mark. At yung Jordan River, hindi po siya parehas ng Pawa River na sobrang lawak. Ganito lang po siya. Sige, next. Siguro mga 3/4 lang nito. At hindi siya masyadong malalim. At mahaba po yan. As compared sa nakita nating picture. So dito po nagbabaptize si John the Baptist. Kung sa tuya, gari sa nalaabugan kay Karabaho. Kaya ito, sa mga salog, makakalangoy-langoy ka pa. Diba, malinis pa. Pero ngayon, parang hindi na puro na putik. Ganyan po yung Jordan River. Now, ano nga ba itong wilderness? Napaka-importante pong maintindihan natin to give you a picture of bakit deserted place siya. Back then, people were afraid of the wilderness because number one nga, next is deserted place po siya. It is dangerous. Nandyan din yung minsan yung mga sinasabi nating noon, yung mga tulisan. Diyan din minsan. Devilish, diyan po nagpupugad yung mga masasamang espiritu at that spell. Now, isa sa mga pinupuntahan to ng mga goat na inaalay noon. As we can see, ito napag-aralan natin in the past, itong high priest,
just to give you a context, ano po, para maintindihan natin. Next, please. Ang high priest po, every year, meron silang tinatawag na atonement, a holy sacrifice. Yung lahat ng kasalanan ng mga Jewish ay nag-aalay po sila dun sa temple or sa tabernacle, the most high place. At nakakapasok lang po doon yung high priest. Kasi po may mga ranking din yung priest noon. Ano po, meron silang chief priests, merong ang limitation lang sila sa temple kung hanggang saan lang nakapupunta. At yung nakakapasok lang sa most holy place, kung saan napunta doon yung Ark of the Covenant na napag-aralan natin in the past, siya po yung nag-offer. Anong ginagawa? Yung offer na sacrifice is a lamb, kordero. Ito yung kordero. Ito yung bata pang tupa. Ino-offer to sa labas at talagang literal na tinutusok dito para kunin yung blood ng lamb. At yung ito pong high priest, makikita nyo po sa suot niya, it's very particular, dito sa parang, sa anong tawag dyan? Gayad. Laylayan, yan. Mayroon siyang mga bell. Tumutunog talaga. Ano po? Bakit? Para pagpasok niya doon, kasi pag hindi tinanggap ng Panginoon ang offer nila, magpapakita si Lord doon sa Ark of the Covenant, mamamatay yung high priest. Kaya talagang yung preparation po nila, ano po, at may tali pa yung high priest, para nga pag hindi na to tumunog, habang naglalakad kasi tumutunog yan, papasok doon, dala niya yung dugo ng lamb at winiwisik doon una sa unang altar hanggang papasok. Pagpasok na po doon, iaalay yung iwiwisik doon sa Ark of the Covenant as a offer of sacrifice for the sins of the people back then. At habang gumagalaw siya, tumutunog. Bakit may tali? Para pag hindi na yun tumutunog, nakabantay yung mga priests, ay hilahin na lang. Gustong sabihin, patay na. Pag nabatay yung high priest, gustong sabihin, hindi katanggap-tanggap yung offer nila sa Panginoon. Ano po? So, tinanggap ng Panginoon, lalabas na yung high priest, mga ilang araw po siya, lalabas, tumutunog pa din, ding, 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 parang yung ting, ting, hindi naman ganon. Parang may ice drop. Ano po? Parang ganon. So, paglabas niya po, meron isang goat, hindi na po lamb, na parang may binubulong yung high priest doon sa goat. At itong goat na po ito, parang ito yung atonement na ng sin ng mga tao. Itong goat na po ito, pinapakawalan. And usually, pumupunta itong goat dun sa wilderness, sa deserted place. Ano po? Now, kaya sabi dito, kaya dumating si John the Baptist sa desert at nag-preach. Isipin niyo po yun, deserted place, dun unang prinoclaim ni John the Baptist yung good news, yung magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Bakit good news? Ano po? Bakit good news siya? Bakit tinawag na good news or euangelio sa Grego or evangelio? Actually, good report. Ano yung good news? Ang sabi ni Mark, bakit ito tinawag na good news? Babalikan po natin yung basic doctrine of salvation. Na tayo makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang espiritual. Ano po? Kamatayang espiritual. At walang sino man na makakaabot sa kalulwatian ng Panginoon. Kaya sinugo niya ang Panginoong Hesus sa lupa para imbis tayo yung mamatay sa kasalanan, tayo mapunta sa impyerno dahil tayo yung makasalanan, inako ng Panginoong Hesus. Kaya good news sa mga tao. Imbis na tayo yung ipako sa krus, tayo yung mamatay, yung Panginoong Hesus yung sumalo. So that's the good news. Naintindihan po? Now, yan po yung good news. Now, sabi ni John the Baptist,
magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo at magpabaptize para patawarin ng Diyos ang mga kasalanan nyo. Magsisi. Napaka-importante pong maintindihan po natin to. Now, let me just go sa salitang repentance. Sa English po kasi yung sisi is repentance. Or sa Greko, metanoia. Ano pong gustong sabihin niya? Change of heart. Pagbabago ng puso. Turning from one's sins. Pagtalikod sa kasalanan. Change of way. A change of mind leading to change of behavior or conversion or turning about. Napaka-importante pong maintindihan natin bilang mananampalataya yung repentance. A person, in order for one to repent, ano po? Kailangang accepted na muna niya na makasalanan siya. Kasi bakit nga naman magsisisi, magre-repent, or mag-change ng heart or mind kung alam niyang wala siyang kasalanan? Ano po? Kaya mayroon pagbabago ng isip. Para di ba? Pagbabago ng isip, pagbabago ng ating mga ginagawa, surrendering to God and turning, pagtalikod. Ano po? Parang ganito. Ang isang tao, isipin mo na lang kung naglalakad next na nakatalikod. Naglalakad siya forward pero nakatingin pa sa likod. Anong mangyayari? Anong mangyayari? May paglalagyan. Di ba po? Kaya sabi ni John the Baptist, ano po, before you declare, kasi yung baptism po is declaration of faith eh. The first step of obedience to God is baptism. Bago ka tuluyang sumunod sa Panginoong Yesus, bago ka mag-declare ng pananampalataya mo, sabi ni John, tumalikod ka muna sa kasalanan. You cannot just accept the faith without accepting that you're a sinner. Agree po? Hindi ka pwedeng, di ba, double standard na pag Sunday, sasamba ka sa Diyos. Banal ka pag Sunday. Pero pag Monday hanggang Saturday, Lord, ako na munang bahala sa buhay ko. Domingo sa nakita mahilingan. Para kang naglalakad forward towards your faith, pero nakatingin ka sa likod. Talagang madadapa ka. It is natural for a man to look behind while going forward. Nakuha niyo po? Kaya pagtalikod ng kasalanan, hindi ka na babalik doon, hindi ka na lilingon, iniiwan mo na doon. Kaya sabi ni John the Baptist, before you declare your faith to Jesus, kailangang talikuran mo muna. Iwan mo na doon at huwag ka nang lilingon. Kasi pag pausad tayo at babalik na naman tayo, pausad na naman at babalik, may paroroonan ba? Literal wala. Pabalik-balik lang tayo. And before we know it, walang nangyayari. Ano po? Kaya sabi ni John, repent na muna. Talikuran na muna ang kasalanan. Change your mind. Kaya nga po, yung totoong tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, nagmamanifest sa gawa natin. Nagmamanifest sa action. Ano po, hindi lang lumalabas sa bibig na Kristiyano na ako, tinanggap ko na, born again na ako. Pero, yung dati mong ginagawa ay ganun pa din. Walang transformation. Nakuha niyo po, dapat may transformation, may change of heart. Kaya sabi ni John, bago taka mo baptismuhan or cleansan, di ba? Kasi yung baptism is immersion, ginagawa ng mga Jewish, ano po, to cleanse, for cleansing po siya. Kaya nga, yung gesture ng baptism, ano po, kailangang ilubog ka sa tubig, sa ilalim. Signifies that you are dead in your sin. And as you rise up, bagong nilalang ka na. Yung kasalanan mo, naiwan na doon.
Kaya dapat lubog, patay na yung dati mo. Kaya dapat lublob yung buong ulo sa tubig as if you're dead. Iniwan mo na doon. Kaya pag ahon niyo po, bago ka ng nilalang. Naiwan na yung kasalanan. Ano po? And just, ito po ay yung kwan lang natin, ito is pwedeng yung practice lang, pero sa totoo, dapat ganun din yung nangyari. May change of heart. Ano po? So yan yung pinaka-importante sa atin. May bago ka ng identity. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, memorize to ni Troy. Ano, Troy? Ano nga yun? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Bago ka ng nilalang. Wala na yung dati mo. Iniwan nyo na po. Ano po? Kaya sabi ni John, pinuntahan si John the Baptist ng maraming tao galing sa Judea at sa Jerusalem. Kung makita nyo po yung mapang doon, nagtiripon, gari may ayuda, gari may tupad. Ano po, nagtiripon sa mga tao. At sabi niya, inamin nila ang mga kasalanan nila. You see, inamin na muna bago nagpabaptize. You know, the first step of solving a problem is identifying that there is one. Ang unang hakbang daw para masolve yung problema ay dapat malaman mo, aminin mo na muna, ikaw talaga may problema. Walang denial. Ano po? Kasi hirap naman talaga resolbahin ang problema kung hindi ka talaga naniniwala na may problema ka. May problema ka talaga. Nakuha niyo po? No, what I'm trying to point out here. Maybe you are in the wilderness today, to the place you are not to be. Ano po? Nasa deserted place ka. To the haunted place. Maybe you are tempted next. Maybe nasa wilderness ka ngayon ng buhay mo. Ano po? That you're tempted to compromise the things that kinoconvict ka ni Lord. Pero it's a matter of decision that you will take. Maybe in your wilderness, you're alone or abandoned. I don't know kung ano pong wilderness natin. But I believe lahat po tayo ay dumadaan sa wilderness ng buhay natin, sa isolated place na itatago natin sa iba tao. Pero deep inside our heart, this wilderness is haunting us. Maybe you're hopeless dahil wala ka nang nakikitang liwanag, dahil puro na lang pasanin ang nakikita mo, or you're afraid because of the past that's haunting you. Meron kang mga kasalanan na hindi mo pa talaga mag-give up sa Panginoon. Kinukonvict ka na ni Lord, pag nagpipray ka, pinapaalala lagi sa iyo yung mga kasalanan na kailangang i-offer mo kay Lord para makatodo sa iyo yung Panginoon. Pero hindi mo pa mabitawan. You are in the wilderness. Maybe there's something yet you still believe na mangyayari, pero hindi pa nangyayari sa buhay mo. May pangarapin ka sa buhay. Siguro nagsasabi ka na, no rin daw ini matatapos ng pagtios, no rin daw ini matatapos na pasanin. Maybe you're in the wilderness. Sa 12 months na linon mo sa online, nakasaro ka pa sana, unsi pang bulan ngayong babayadan ko. Nasa wilderness ka. Maybe wala kang kasiguruhan. Maybe you're hungry for love. Alam niyo po yun, na hindi mo man masabi sa mahal mo sa buhay, hindi mo man masabi sa partner mo, hindi mo man masabi kung kanino man, pero you're hungry for affection, for love, for caress. You're hungry to be noticed. Uhaw ka
sa pagmamahal. Maybe nasa sitwasyon ka po ngayon na, alam niyo po yun, na ikaw na lang yung laging nag-i-encourage at nauupos ka na. Kasi wala ka ng encouragement na natatanggap. I don't know kung ano pong pinagdadaanan nyo ngayon. Maybe you are in the decision to make today. Nahirap mag-decide. You're praying to God. Yung antena mo ay sobrang taas na. Sensitive kang masyado sa panawagan ng Panginoon. You're in the wilderness today. But this is the good news. This is the good news. Remember this. The good news was first preached in the wilderness. Ang magandang balita, unang ipinahayag kung saan mayroong uncertainties. Kaya nga, nung ini-imagine ko to na sinusulat ni John the Baptist, yung tanong ko habang inaaral ko to, bakit kaya sa desert pa? Bakit kaya sa wilderness pa unang pinahayag ni John the Baptist yung magandang balita tungkol kay Jesus Christ? To some scholars, may nabasa din ako, sabi, parang heads up to sa mga evil spirit. Parang sinasabi ni John the Baptist, magturol-tol na kamo dyan, mga evil spirit. Kasi this is the good news. Inihanda na ang daan. Itinuwid na ang daan. Ang dadaanan ng Panginoong Hesus. Di ba minsan parang arog kita kaan sa mga akita na pag may gusto kang i-advise sa niya, magtultul ka, tapag nag-abot na si ama mo, rimati ka. Ginawa niyo yan, mga nanay. Minsan baga pagpasaway ang aki. Magtultul ka, maabot na si kuya mo, maabot na si, nataramang ka na kantroy. Hindi pa man. Diba? Magtultul ka, pag maabot na si, rimati ka. It is a heads up. Prepare. Kaya sabi, di ba? Sabi sa Isaiah, sinabi ni John that prepare the way. The Lord is coming. Para heads up sa mga evil spirit na nasa wilderness. And people back then, talagang pumunta dito sa deserted place to hear, to listen to the good news. Kaya kaibigan, kung nasa deserted place ka man, kung nasa wilderness ka man ngayon, makinig ka sa panawagan sa iyo ng Panginoon. Maybe you're in the wilderness today to an isolated place kasi ayaw mo na ng ingay sa labas. You hear the silence of God so loud that when you pray as if God is so far away, as if wala ka nang naririnig na mensahe ng Panginoon. Kaibigan, kung nasa wilderness ka man ngayon, mas lalo mo dapat pakinggan ang Panginoon. The same God who created the Garden of Eden is the same God who created the wilderness. The same God who created the fertility of the land is the same God who created the dead land. Wala sa place ang pagsama ng Panginoon kundi sa puso natin. Remember, nung pag-aralan natin in the past about Paul, na kailangan practicein natin that whatever is true, whatever is noble, whatever is righteous, whatever is praiseworthy, whatever is excellent, think about such things. Bakit? Ito yung i-deposit natin sa utak natin kasi ito yung lalabas. Kaya napakaganda ng usapan namin sa House Church, na
Alisin natin yung pangarap mo sa pamilya mo. Alisin natin yung pangarap mo, sa mga mahal mo sa buhay, because that's given to the parents na talagang i-prioritize yung mga anak, yung pamilya. Pero mayroon ka bang pangarapin sa sarili mo? At yung pangalawang tanong po namin doon, itong pangarapin mo, saan ba dito ang Panginoon? Kasama mo dito ang Panginoon? Nasa picture ba ng pangarapin mo si Lord? Baka kasi ang hirap na makuha ng pangarapin natin kasi kinakaya natin. Kasi gusto natin yung diskarte natin. Kaya hindi makakilo si Lord Kaya hindi makatodo yung Panginoon. Kasi yung galing natin, yung diskarte natin, yung pinapairal natin. Kaya si Lord, yaon sana, sige, sana pagpagal ka na, saka na sana ako Pag masuko ka na talaga, saka na ako take into play. Pupumili tayo makalabas sa wilderness. Hinahanap natin ang Panginoon, hinahanap natin yung kasiyahan, hinahanap natin yung satisfaction sa ibang lugar. Whereas even in the wilderness, nandyan din yung Panginoon, inaantay ka lang. Kumakatok na nga sa pintuan. Sabi sa Revelations 3:20, "Behold, I stand at the door and knock." Kumakatok na siya. "If any man hears my voice and open the door, I will come into him." Baka sarado yung pinto natin kaya hindi makapasok. Naalala ko yung pelikula ni Chris Hemsworth. Sabi nun, people are drowned not because that they cannot swim. They are drowned because they choose to stay submerged. Ang tao daw nalulunod hindi dahil hindi nila kayang lumangoy. Nalulunod sila kasi mas pinipili nilang mag-stay sa ilalim ng tubig. Mas pinipili natin na gawin yung kaya natin. Mas pinipili natin sa wilderness. Mas pinipilit natin yung gusto natin kaysa sa gusto ng Panginoon. Sabi sa Psalms 23:4, sabi ni David, "Even though I walk through the valley, to the darkest valley, I will fear no evil." Next please. "For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." And even mentioned in Isaiah 42, lumusong man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Lumusong man ako o lumakad man ako sa apoy, hindi ako masusunog dahil yung Panginoon ay kasama ko. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi sinabi ng Panginoon na hindi ka dadaan sa apoy, hindi ka dadaan sa tubig. Kailangan mong dumaan para lamang malaman mo na kahit sa apoy, kahit sa tubig, kahit sa wilderness, nandun yung Panginoon. Ang problema lang, pinipilit yung gusto natin, kaya hindi makabuelo yung Panginoon. You know, this wilderness, kaya nga may part 2 to, Sa susunod, sana nandito po kayo. 2 series po itong wilderness experience. It's all about, yung si Jesus naman, na tinamp siya, the second part of this. Bigyan ko na kayo ng trailer. Na si Jesus mismo, after niyang mabaptize, dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness. Ano kaya talaga yung nandun sa wilderness? At doon dinadala ng Panginoon. Even Jesus Christ. Kaya kaibigan, ano man pinagdadaanan niyo po ngayon, I suggest you let go and you let God. Sabi ni Paul, balikan lang natin saglit, do not worry about anything. Instead, pray for everything. Ano man pinawo-worry mo, panalangin mo na lang. Bakit? The God's peace
that surpass human understanding will guard our hearts and mind through Christ Jesus. Yung beyond human understanding, doon pa lang papasok yung God's peace. Yung hindi na natin ma-explain, hindi na natin maabot, and the same way, hindi na natin kaya, doon lang natin mararanasan na ang kailangan lang naman talaga natin ang kapayapaan ng Panginoon. Can I hear amen? Now, kaibigan, dito lang po ako magtatapos. Sa moment na to, as I invite the music team, I don't know, kanina pa, nung isa pa, habang prepare ko po ito, yung tanong ko kay Lord, Lord, bakit ito yung message na binibigay mo sa amin? As I am preparing this, sabi ko, Lord, ano bang wilderness ko ngayon? Bakit ito yung binibigay mo sa akin? Sa amin, sa good news. I don't know kung ano pong pinagdadaanan nyo, but God is telling you today, even if you're in the wilderness, ang Panginoon ay nandito din sa atin. Can we just stand? And before we pray, gusto pong tapusin po ito. Gusto ko pong tapusin tong mensahe ngayon sa isang awitin. At huwag mo munang pansinin yung katabi mo. It's between you and God. In order for us to appreciate things, in order for one to appreciate yung mga bagay nandun sa Kanya, in order for us to be thankful sa mga bagay na yan, kailangang tingnan mo muna kung anong nandyan. Kailangang ma-appreciate mo muna. Ano po? Kung ano na ba yung nagawa sa atin ng Panginoon. This same God who saved us, mga nakaraan nating pagsubok, kaya hanggang ngayon nakakatayo pa tayo, is the same God na tatawid sa atin kasama sa pagsubok sa wilderness na mayroon po tayo. And as we come before God, as we sing this song, gaano nga ba katapat ang Panginoon sa ating mga buhay? Gaano nga ba katotoo ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay? Gaano nga ba kalaki ang kinikilala nating Panginoon para itong problema natin, itong wilderness natin ay maging sobrang liit na lamang dahil malaki ang Panginoong pinagsisilbihan natin. Gaano ba kalinaw sa iyo ng Diyos na kasama mo sa tagumpay ay siya ring Diyos na sasama sa iyo sa wilderness mo. Awitin po natin to, dakilang katapatan. We come before God with all our heart. Salamat, Panginoon. We worship you, Lord.
Sama nating purihin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y ang purihin. Sa buong mundo'y aming awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang Matapat ka, Panginoon. magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Sa habang panahon, Panginoon, Katapatan mo'y matibay ng Ikaw ang Diyos ng aming buhay. sa bawat dikati, tagumpay maninaroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan inahon. Siya na, Panginoon. Salamat, Diyos. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang higit na nakakakilala sa bawat isa sa amin. Sa totoo lang, Panginoon, wala po kaming may tatago sa iyo. Pwedeng itago namin sa asawa namin, itago namin sa mga taong nakapalibot sa amin. But before you, O God, everything is uncovered. Everything is laid bare before your eyes. Kaya Panginoon, kung ano man, O Diyos, meron kaming ngayon nakakapakahadlang, Panginoon, sa pagkilos niyo, O Diyos, sa pagtodo niyo sa aming mga buhay, Panginoon. We surrender to you, O God. Pagod na po kami. Panginoon, nauubusan na po kami ng diskarte. Pero knowing that you are the God even in the wilderness, you are the same God who brought us out of our troubles. Salamat, Panginoon. Dahil mayroon po kaming maasahang Diyos na higit na nakakaunawa po sa amin. Higit na nakakaalam po sa amin. Tulungan niyo lamang po kami nang patuloy na hanapin ka sa kabilaan ng tinatahak naming wilderness. Patuloy na panghawakan, O Diyos, ang salita niyo. And patuloy na tatalikuran anumang kinikilalang kasalanan, O Diyos. At makita ang liwanag na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon.
At minsan pa, binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po.